Isang araw bigla ka na lang nagising at napansin mong parang mas dumarami ang mga taong nagbabalik loob sa Diyos. Revival dito, repentance doon. At mga kapataang naglilingkod sa Panginoon kahit walang nag-udyok. Ang tanong, propesya ba ito na nalalapit na pag-aani ng mga kaluluwa bago ang ikalawang pagbabalik ni Kristo? At kung oo, ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? The prophetic message of harvest of the soul before the second coming of Jesus Christ. Nais kong malaman mo kapatid na habang pinag-aaralan natin ito, ay kumausap sa iyo ang banal na Espiritu, magkaroon ng personal encounter sa Panginoong Jesus hanggang sa matapos po yung video. Number 1, the prophecy of final harvest. Sinasabi ng Biblia na bago bumalik si Jesus, magkakaroon ng isang malakiang anihan ng mga kaluluwa. Jesus himself said, the harvest is plentiful. Matthew 9:37-38. Sabi ng Revelation 14:14 hanggang 16, sa huling araw may ani ng lupa na mangyayari. The harvest of the earth is ripe. Ibig sabihin may panahon na matinding paggalaw ng Diyos upang ilapit ang mga tao sa Kanya bago magwakas ang lahat. Pangalawa, signs that the harvest is starting now. Bakit maraming naniniwalang nagsisimula na ito? Una, worldwide outpouring of the Spirit. It is prophesied from Joel 2 verse 28 hanggang 29. I will pour out my Spirit on all flesh. Nangyari ito noong Acts chapter 2. Pero maraming scholars ang naniniwala na mayroon pang end time outpouring. Tayo po ay nabubuhay na sa mga propesiya. Kasi nagsimula po yan noon sa Pentecost. Sila Pedro ay tinanggap ang banal na Espiritu. At sa oras pong ito, laganap po ang Espiritu ng Panginoon. Oo, may mga matitinding paggawa ng kaaway. Pero tandaan po natin, mas malakas ang puwersang tinanggap natin kaysa namamalagi sa mundong ito. Kaya ang last days ay nasa harapan natin. Darating pa yung point na merong outpouring before the second coming of Jesus Christ. Mas magiging matindi po yung pagkilos ng Espiritu Santo. Pangalawa, dahil ang gospel po ay nai-spread ng mas mabilis. Even social media, kaya nyo po napapakinggan po ito. Because Jesus said, the end will come after the gospel is preached to all nations. Ang sabi yan ng Matthew chapter 24:14. Dahil nga tayo ay nasa digital age, mas mabilis kumalat ang word. Live streams, testimonies, worship, Bible translations. Mapapansin nyo, kahit sa streets, makikita nyo po ang mga bersikulo. Even mga nagpipreach po ng mga street evangelists. Isang sign po yan na tayo nabubuhay po sa outpouring ng Espiritu ng Panginoon. Growing spiritual hunger. Kahit dumarami ang chaos, dumarami rin ang naghahanap kay Lord. Amos 8:11. This is spiritual hunger in the last days. Ito ang tinatawag na mercy revival. Huling panawagan ng Diyos bago dumating ang paghuhukom. Kasi nga po sa second coming, isa rin ang paghuhukom ng Panginoon. Pangatlong division, the urgency of the harvest. Hindi lang ito magandang balita. Warning din ito. The laborers are few. Matthew 9:37-38. Ang daming nangangailangan kay Jesus pero kulang ang mga handang tumugon sa pagpapalaganap nito. Nakakalungkot man isipin kapatid, tayo po ay naririto. Ang dami pong kaluluwang iha-harvest pero kukunti po ang mga tagapaglingkod. The window of harvest is short. Sa prophetic pattern, lagi maikli ang panahon ng visitation ng Diyos. Imagine, Noah's time sa Genesis chapter 6. Chapter 7, kay Prophet Jonah sa Nineveh. Kay Jesus, nung nagministry siya sa Israel, Luke 19:44. Kapag lumampas ka sa season ng grace ng Diyos, hindi ka na makakabalik. Totoo yun kapatid. Merong time ng grace period ang Panginoon. Oo, mahabagin siya. Pero dahil kapag sukdulan na ang kasalanan, tandaan nyo po, babababo dyan ang judgment ng Panginoon. At meron panawagan ng Diyos sa ating panahon. Dahil tayo nasa huli, magsisi tayo. Manumbalik tayo sa Panginoon. Talikuran ng mga kasalanan. That's why, number 4, the enemy is attacking more now. Kapag harvest season, lumalakas ang pag-atake. Tandaan nyo po yan. Sabi ng Revelation 12:12, Satan know his time is short. 2 Timothy 3:1-5. Perilous time, moral decay, deception po ang nangyayari. The devil attacks hardest when many souls are about to be saved. Makinig kang mabuti kapatid dahil ito ay napakaseryoso. Ito ang pag-atake ni Satan sa huling panahon kahit sa mga churches. Intense temptations, division sa mga Christians, fear and anxiety, deception sa social media because the enemy wants to distract the workers and steal the harvest. Magugulat ka kasi tayo ay nasa huling yugto ng mga propesiya bago dumating ang Panginoong Hesukristo. Hindi aksidente na buhay ka ngayon. You are part of the end time harvest generation.
God is calling every believer. Kaya merong Great Commission. Empowered to be witness, ang sabi na Acts 1:8. Hindi mo kailangan maging pastor. Your life, your story, your kindness, your testimony, yan ang pag-aani ng kaluluwa. Kailangan nating i-share yung word. Preach the word. Be ready in season and out of season. Live as light. Isang buhay na nagliliwanag ang pinakamalakas na ebanghelyo. Yan ang totoo, nabibilang tayo sa harvest of generations in the last days. Ang tanong, ginagawa mo bang parte yung sarili mo para akayin ng ibang tao? This is my question. Ikaw ba yung inaani ng mga harvester o isa ka sa mga kayang mag-harvest sa mga napakaraming aanihin po sa last days? Either way, God is calling you right now. Hindi bukas, hindi sa isang buwan, kundi ngayon. Magsisi tayo kapatid at manumbalik sa Panginoon. Damhin natin yung presensya ng Diyos. Lalo tayong mauhaw sa pagkakilala sa Panginoon at patuloy na makatalikod sa paggawa ng kasalanan sa tulong ng kapangyarihan ng Diyos. Dahil napapalapit na po ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Now is the time mga kapatid na tayo lumalim, lumago sa pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos at tayo po ay makipagpalakasan sa Christian community. Salamat kapatid kung nakarating ka sa huling part po ng video pong ito. Marami ka namang natutunan. Kung may tanong ka, let me know in the comment section. Kung gusto nyo maging parte po ng Kingdom Ministry sa online, you can subscribe this platform. Kung gusto nyo po makipag-participate po pagdating sa larangan ng pagbibigay, pwede po kayong mag-send through GCash. Nagpapamigay tayo ng Bible dahil may mga sponsors. Papakain po tayo dahil may tumutulong po sa atin. Nagbibigay po tayo ng mga uploads, video, doctrinal, prophecies, prayer, at makakatulong yung ginagawa po natin na pag-share, pag-subscribe at pagbibigay. Sa mga monthly subscriber po, God bless you all mga kapatid. And if you want to be part of this ministry, God bless you. You are welcome. Sa mga bago pa lang po, God bless po. I'm Pastor Gab Bueno. Hanggang susunod na pagkikita natin, God bless po.